Magandang araw sa inyo lahat guys. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan pa-hit and like and subscribe. Okay guys, nakauwi na si Kai Sotto sa Pinas at naghihintay na lang ng kanyang pagbabalik sa Japan. Sa kanyang bagong team na Koshigaya Alpas, kung saan ay sasahod siya sa higit kumulang na 35 million to 50 million every year. Baka nagtataka kayo guys na sa buong akala nyo ay maglalaro na si Kai Sotto sa NBA Summer League o sa NBA. Dahil sa natamo niyang injury sa laro ng Georgia, ay hindi nabuo ni Kai Sotto ang 3 laro sa Olympic qualifying team. Kung saan maraming NBA scout ang nanonood at binabantayan ang kanyang laro. Dahil sa nangyaring injury, hindi na nakapaglaro si Kai Sotto sa laban sa Brazil at hindi na natapos ang laro sa Georgia. Kaya medyo naging balakid dito sa kanya sa NBA dream. Ganun pa man, malaki pa rin ang chance ni Kai Sotto na makakuha ng offer sa NBA. Kahit na may kontrata siya sa Koshigaya Alpas, ang kagandahan sa kontrata nito ay pwede siyang ma-buyout ng NBA team kung sakaling may team na magka-interest kay Kai Sotto sa kanyang serbisyo. Sa kanyang bagong team na Koshigaya Alpas ay sigurado mabibigyan din siya ng mahabang oras at magagawa niya ang kanyang buong potensyal sa laro kasama ang bago niyang teammate na si Shun Moshiyama. Isang 5'9", magiging kasama ni Kai kagaya ng ka-teammate niya dati si Yuki Kawamura. Asahan natin ng kanilang magandang chemistry na nagawa nila Yuki sa Hiroshima Dragonflies at sana magawa rin nila sa bago niyang team. Umasa tayo guys na maraming magbabago sa susunod na araw para kay Kai Sotto at huwag tayo mawalan ng pag-asa sa ating idol na si Kai na maging kaunahon ng full-blooded Pinoy NBA player. Nakita naman natin ang kanyang laro sa OQT. Kaya malaki talaga pag-asa makapasok ni Kai Sotto sa pinakamalaking liga sa buong mundo. Kayo guys, ano sa palagay nyo? Tama ba ang pagpirma ni Kai Sotto sa kontrata ng Japan B-League? Comment po kayo sa baba at ating pag-usapan.